Isang lalaking handang tapusin ang kanyang buhay sa riles ng tren. Isang sugatang aso ang humarang sa kanya at sa loob ng ilang segundo, pareho nilang nailigtas ang isa't isa. Sa gilid ng riles sa Maynila, 11:00 ng gabi. Mahina ang ilaw ng poste, malamig ang hangin, tahimik ang paligid maliban sa malayong ugong ng tren. Nakatayo si Marco, 32 years old. Dating empleyado ng isang kumpanya na biglang nagsara. 3 buwan nang walang trabaho, may utang, may mga tawag na hindi na niya sinasagot. Sa kanyang bulsa, isang sulat. Hindi mahaba, hindi rin dramatiko. Pasensya na! Iyon lang, pinisil niya ang papel. Sa isip niya, paulit-ulit ang mga salita. Wala ka ng silbi, pabigat ka lang, hindi ka sapat. Unti-unti siyang lumapit sa riles. Kapag dumaan ang tren, tapos na ang pagod, pumikit siya, huminga ng malalim. Bago pa niya marinig ang busina, may mahinang kahol. Isang payat na aso ang biglang sumulpot mula sa dilim. Marumi, basang-basa, may sugat sa tagiliran. Hinila nito ang laylayan ng pantalon ni Marco. Umalis ka! Sigaw niya, halos umiiyak. Pero hindi ito umalis. Sa halip, tumayo ito sa mismong riles. Malakas ang busina, palapit ang tren. Sa loob ng ilang segundo, 2 buhay ang nakataya. Baliw ka ba? Sigaw ni Marco. At sa huling sandali, hinila niya ang aso palayo. Pareho silang bumagsak sa gilid. Dumaan ang tren. Malakas, nakakabingi, parang galit ang mundo. Pagkatapos, tahimik. Humihingal si Marco. Tumingin siya sa aso. Bakit mo ginawa yon? Bulong niya. Sa ilalim ng ilaw, nakita niya ang mga mata nito. Hindi takot, hindi galit, kundi tiwala. Napansin niya ang sugat ng aso. May hiwa sa paa. May lumang pilat sa tenga. Marumi, gutom, mag-isa, katulad niya. Hindi niya alam kung bakit, pero binuhat niya ito. Mabigat. Pero hindi kasing bigat ng nararamdaman niya kanina. Sa maliit niyang inuupahang kwarto. Isang electric fan na maingay, isang kama, isang mesa. Doon niya nilinis ang sugat ng aso. Napangiwi ito sa sakit. Pasensya na, bulong niya. Pinangalanan niya itong buhay. Dahil kung hindi dahil dito, wala na sana siya. Kinabukasan, nagising si Marco sa tunog ng mahinang tahol. Hindi siya pwedeng manatili sa kama. May umaasa sa kanya. Lumabas siya. Naghanap ng tirang pagkain sa karinderya. Nakipag-usap sa tindera. Kuya, para sa aso, ngumiti ito. Oo, binigyan siya ng libreng sabaw. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may ngumiti sa kanya. Unti-unting napalitan ang lungkot ng responsibilidad. Hindi pa nawawala ang problema, pero may dahilan na siyang bumangon. Isang umaga, hindi na makatayo si buhay. Lumala ang sugat, may lagnat. Walang pera si Marco. Tiningnan niya ang alkansya. Walang laman, napaupo siya sa sahig. Hindi kita kayang mawala. Sa unang pagkakataon, lumabas siya sa hiya. Nag-post online. Isang simpleng larawan ni buhay at isang mensahe. Siya ang nagligtas sa akin. Ngayon ako naman sana ang makaligtas sa kanya. Nag-viral ang post. Libo-libong shares. Mga mensahe mula sa hindi kilalang tao. Stay strong. Proud of you. May pag-asa pa. May nag-donate. May nag-alok ng libreng gamutan. Isang veterinarian ang nag-message. Dalhin mo dito. Sagot ko na. Napaluha si Marco. Hindi pala siya nag-iisa. Hindi lang pala aso ang naniniwala sa kanya. May mga tao rin. Gumaling si buhay. Unti-unting tumakbo muli. Isang araw, may nag-message ulit kay Marco, isang animal shelter. Nabasa namin ang kwento mo, hearing kami. Baka gusto mo mag-apply. Hindi mataas ang sweldo, pero may saysay. Sa unang araw niya sa shelter, may hawla ng mga asong sugatan. Takot, iniwan, katulad niya noon, lumuhod siya. At least ngayon, hindi na kayo nag-iisa. Isang gabi, bumalik siya sa riles, hindi para magpaalam sa mundo, kundi para magpasalamat. Katabi niya si buhay. Dito mo ako hinila pabalik, bulong niya. Hinimas niya ang ulo ng aso. Minsan, hindi natin alam na ang sagot sa pagod nating puso ay hindi pera, hindi tagumpay, hindi validation, kundi pagmamahal. Hindi man nawala lahat ng problema ni Marco. Pero nawala ang pakiramdam na wala siyang silbi. Dahil minsan, may isang nilalang na maniniwala sa iyo
kahit hindi mo na kayang maniwala sa sarili mo. At minsan, sa pagligtas natin sa iba, tayo pala ang tunay na naliligtas. Minsan, ang pinakamadilim nating gabi ang magdadala sa atin sa liwanag kung pipiliin lang nating manatili, kung may isang taong o hayop na nagligtas sa iyo sa pinakamadilim mong sandali. Paano mo babayaran ang kabutihang iyon?